Sa aklat po ng Matthew, talakayin po natin ang Revelation na may pamagat na radical love that pleases God. Matthew 10 verse 32, I quote in NIV para madali pong intindihin. Jesus said, "Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Anyone who loves their father or mother, now watch this, more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it." Tapos po yung kamay po ng nakabasa po nung binasa ko, nakarinig po nun. So lahat po tayo. Now, listen to me carefully please. Meron pong karapatan ang Panginoong Jesucristong i-demand yung atin pong supreme, undying, perfect love sa Kanya. Why? Ito po ang dahilan. Una, tayo po'y pag-aari niya by creation. Ano pong ibig sabihin nun? Na tayo po'y pag-aari niya by creation, siya po yung ating creator. Siya po yung lumikha at lumalang sa atin. Kaya po tayo nandito sa mundong ito dahil tayo po ay nilikha niya at nilalang. Ikalawa, tayo po'y pag-aari niya by preservation. Alam po natin nagkasala si Adam at Eve. At tayo pong lahat ay sumunod po sa rebellion nila at pagsuway. At tayo po ay nakatakdang hatulan patungo ng impyerno dahil ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi po tayo nakarating doon dahil tayo po ay pinireserve niya, iningatan. Naalala ko nga po na ako po ay bata pa, ilang ulit po ako natutukan ng baril noon pero hindi naman po siya pumutok. Hindi ko po kilala ang Lord noon. Ilang ulit na po akong muntik malunod po sa dagat dahil nga dyan po sa EDSA, dyan po sa may tulay ng Roosevelt, ako po ay natalon po dyan. Lalo na pag malakas po yung alon po ng ilog na yan at bagyo. At maraming ulit na sobra pong lakas niyan, laro-laro lang po sa akin yun. Ako po'y tinatangay at minsan po hindi na makalutang. Pero hindi po ako namatay. Pinireserve po ako ng Lord. Na ako po'y mag-adventure sa Saudi Arabia dahil sabi ko, yung aking mga kaibigang seaman nag-a-abroad. Iba kong kaibigan nag-a-abroad. Ako hindi ako maalis dito. Bagamat mas marami kong pera sa kanila kasi negosyante nga ako. Pero dahil ako po itang adventurero, sabi ko, ano kaya ang buhay nung nasa abroad? Kasi nga, naiinggit ako dahil pag sila po'y dumadating, ang daming sumasalubong lahat ng kaibigan ko, mga ano po yan, 4 na po, puro seaman po yan, mula sa kapitan hanggang doon sa sa Tiktikalawang. Ang tawag po namin noon yung mga panahon na yun, Tiktikalawang sa seaman, kasi doon siya sa tagiliran ng barko, taga-tiktik ng alawang. Yung po kaibigan ko, siyempre, panay abroad po noon, naiinggit ako, lalo na pag bagong dating, lahat po ng mga kamag-anak, pati hindi kamag-anak, nakasalubong sa airport. Sabi ko, heroes welcome ito, naiinggit po ako. Tayo po nagpuntang Saudi Arabia, actually, hindi ka naman kailangan yung trabaho at pera, kasi nga, adventure lang gusto ko. Tayo po napasok po sa cold store sa Riyadh. Yun po yung katayan po ng mga tupa, ng mga kambing. May malaking freezer po yun. Doon po ako napapunta. Adventure lang. Naipit po ako sa loob ng freezer. 3 minuto ka pa lang doon, patay ka na Dahil pag pinasok po namin puro yung tupa, at saka yung mga mga baka, tsaka mga kambing, 3 minuto lang, matitigas na. Naiwan po ako ron. Kahit na anong sigaw mo doon, hindi ka maririnig. Nasaran po ako. Hindi lang nasaran, nilak talaga.
Kasi nilalaki yun para walang magnakaw ng karne sa loob, naiwan po ako. At hindi ko po kilala ang Lord. Sabi ko, hindi ko siya matawag na Jesus kasi hindi ko kilala Sabi ko, Diyos ko, kung talagang nandiyan ka, ligtas mo ako. Nga, himala, meron pong bumalik, may naiwan daw po siya sa loob na gamit. At nung binuksan niya po, nakita niya po ako, isang minuto na lang, wala na ako Matigas na po ibang bagay ng katawan ko. Ito pong ganito ko, hindi ko na maigalaw. Naligtas po ako, I was preserved. Alam kong ganyan din po kayo. Kaya tayo po pag-aari niya by preservation. Kaya nga marami nagtatanong, tumanda ito, bakit hindi ito namamatay? Preservation. We are predestined by God and He do that predestination through preservation. Yun pong ibig sabihin, we are chosen before the foundation of the world were created in Christ Jesus. We are elect, we are called, we are chosen, and we must remain faithful. And then third, tayo po pag-aari niya by redemption. Nang tayo po nagkasala, patungo sa impyerno, tayo po pinireserve niya para hindi po tayo mapahamak. At the same time, tayo po tinubos niya. Kaya nga tayo naging bagong nilalang Palagay ko, pwede nating palakpakan ng Diyos dyan. Amen? Kaya nga ba tayo naging bagong nilalang? Kaya nga tayo nagkaganito. Kaya tayo napuno ng glory. Kaya tayo nakaranas ng healthy life, peaceful life, joyful life. Kaya tayo nagkaroon ng blessed family. Dahil tayo po'y niligtas niya. Sa kamay ni Satan, dinala sa kamay niya, mula sa dilim, dinala sa liwanag. Pag-aari po niya tayo. Kaya nga niya pong demand na siya po'y mahalin natin ang higit sa atin pong mga magulang, sa ating mga asawa, lalaki at babae, mga anak, kapatid, at minamahal ay justify. And take note please, hindi niya pinapakiusap na siya po'y mahalin natin, inuutos niya. Dinidemand niya. Kaya hindi po kayo dapat magtaka, bakit palagi pong nasusubok yung ating pananampalataya sa Diyos. Na marami nga nagtatanong bakit kung kailan ako naging Kristiyano, saka ako na-persecute. Kung kailan ako naglingkod sa Diyos, saka ako nausig ng mga kamag-anak ko, ng mga kakilala ko, ng ibang tao. Kung kailan ako nagkukumit, saka ako napagsabihan ng mga salitang walang katotohanan. Kung kailan ako nabuhay sa pagsunod, saka naman nagkaganito yung kalagayan ko. When God allowed these things to come to us, the reason is this. Gusto po niyang i-prove natin sa Kanya ang ating pag-ibig. Hindi po siya aksidenteng naganap nang hindi niya alam. Remember 1 Corinthians 10:13, na walang pagsubok na dadating sa ating hindi natin kaya. At pagka ito'y dumating, bibigyan niya tayo ng kakayahan, sasamahan niya tayo para tiyaking magtatagumpay tayo sa pagsubok na hinaharap natin. Kaya ang kailangan po natin ay pagpapasya. Alam niyo, marami po nagpapakancel kay Tatay Apostol. Kadalasan po rito ay usapin po ng pamilya, relasyon ng mag-asawa, anak sa magulang, magulang sa anak, hipag, biyanan, at mga in-laws, at iba pong relatives. Isan maging po sa another party, at yun po yung relationship sa mga friends, kapatiran sa Panginoon, at kasama sa isang gawain ng ministeryo. Nag-i-struggle po yung marami kasi naiipit po sila sa isang sitwasyong kailangang pumili. Siyempre, mahal po nila yung kanilang pamilya, mahal nila yung kanilang mga kapatiran, mahal yung kanilang mga kaibigan. Kaya, hindi ganun kadaling magpasya. To be honest, the Lord don't want that thing to happen. Ayaw po niya. Kung meron man po nagkamali na interpretation po rito, ay sila lang ang nagkamali. Pero hindi po sinasabi ng Panginoon dito na yun po ang will niya. Siya lang po ay nagpasya alinsunod sa ginusto ng tao. Parang blessing yan Nagpasya kang sumunod, mabibilis ka. Siya magbibigay sa iyo. Nagpasya kang sumuway, yun ang ginusto mo, bibigyan ka niya ng hatol. Sa kanya manggagaling ang gusto mo mangyari sa iyo. Pero nagpasya kung bakit ka tatanggap nito ikaw.